The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Magandang hapon mga ka-Radyo Agri! Welcome sa muling pagbabalik ng programang Patok dito lamang sa Radyo Agri 90.1 FM Kasaganan para sa Bayan. Ang programang ito ay nagbibigay ng mga bagong kaalaman tungkol sa mga usapang patok o trending here in the Philippines and abroad. Ako po si Coco, ang inyong bagong host sa programang Patok, Usapang Trendy Season 2. Magandang hapon mga ka-Radyo Agri na nakikinig sa atin on-air and online via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. Bago ko po simulan ng programa, let me greet our Director 4, Sir Junicio G. Alvindia, our Director 3, Sir Joel V. Detor, our Applied Communication Division Chief, Sir Elijah Z. Davalos, to our section heads ng STIPS, Sir Jet Malik G. Subaba, and section head po ng STIDS, Ma'am Bess G. S. Magararu, to the rest of our division chiefs, our hardworking employees, our guards on duties, to our drivers, especially po sa mga nakabiyahe ngayon, safe travels po sa inyo. To our avid listeners on air and online, to Ma'am Isis and Sir Ambo, good afternoon po, and to Dr. Love, hoping na watching siya on our live or listening on air. Siyempre, shoutout ko na rin yung nandito kanina na nagbibili ng shoutout. Kuya Jebong and Ate Mildred. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Of course, sa atin pong tagapakinig on air and online, don't forget to like and share our live stream on our Facebook page at Radyo Agri 90.1 FM. And don't forget to follow our social media account pages. We do have X, Instagram, and YouTube as well at Radyo Agri 90.1 FM. And ating mga ka-Radyo Agri, welcome to our episode 1, Cloud Check, is the fame worth the footprint? And before we dive into our main topic for today, dahil ito ang unang episode ng Patok, after ng how many months, kung inyo pong natatandaan, ang kasama niyo po dito dati ay si Ma'am Vina and si Ma'am Rose. But now, I am taking over as your lifestyle content na host po ng ating mga programa. So, anything lifestyle related, I will be handling mga ka-Radyo Agri. Pag-usapan po muna natin, ano nga ba ang tinatawag nating trend o patok? So, ayon sa ating Merriam-Webster Dictionary, a trend is a prevailing tendency or inclination, a general movement, or a current style or preference. Sometimes, it generates or attracts a lot of attention, especially online and in social media. Kumbaga, ito yung lagi nating nakikita. Ito yung uso na tinatawag natin in Filipino. For example, fashion trends. People, diba, tayo nag-iiba yung the way we dress depending on what's trendy, ano yung mga lagi nating nakikitang suot ng tao na ang ganda sa ating paningin. And gaya na lamang noong pumatok na at hanggang ngayon patok pa rin na tinatawag na street fashion or street style o kaya naman ang tinatawag nating old money vibes or yung mga clean girl aesthetic. Yan ang mga tinatawag nating trends. Isa pa sa mga most recent trends na patok worldwide ay ang tinatawag nating anik-anik. If I am not mistaken, napag-usapan din po ito sa ating programa kung saan maraming tao sa iba't ibang bansa ang nahook sa mga cute na bag charms, blind boxes o mga maliliit na figurines na kilala rin bilang collectibles. At isa po ako sa mga nahook dito sa tinatawag na blind boxes. Ayan, ito yung may bibilin tayong specific na toy or bag charm na hindi natin alam kung ano nga ba ang laman. And ito yung nagbibigay ng excitement sa atin kapag bumibili tayo nito. And I think that the reason din na naging trendy po itong anik-anik na tinatawag ay maraming celebrities ang nag-follow sa trend na to. At syempre dahil nga clouded ang ating feed ng mga ito, naging trend siya or marami ding sumunod sa trend na ito. Ayan, nagbabasa lamang po ako ng comments. Good afternoon, Zaira! And ate, Mary Ann. Ayan, thank you so much, ate. Si Jamie, ayun, yung best friend ko, Smisky. Oo, diba? Isa to sa current favorite ko na blind box na tinatawag nating Smiskies or yung color green na figurines na glow in the dark. And ewan ko kung bakit
cute ako sa kanya, pero marami din namang may hindi gusto dito. Pero it's very, very cute, mga ka-Radyo Agri. Syempre, hindi mawawala ang mga TikTok trends o yung short video showing what's in right now, whether it be popular cafes or destinations, popular dances, or even viral challenges na sinasabi nating must try, di ba? Kapag sinabi nating trending sa Black App or sa TikTok, itong klaseng cafe na to, majority nung mga nakakakita nun or yung malalapit lang naman doon, pupunta doon, or sometimes kahit malalayo tayo, dinadayo natin para makasabay tayo sa trend o masubukan natin yung tinatawag nating patok. Laking epekto ng social media sa kung ano ang nagiging trendy, at dito na rin natin madalas naririnig ang term na for the clout or clout chasing, kung saan ang mga tao ay sumasabay sa uso para lang makakuha ng pansin or attention online. Ayan. At bago tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan natin yung clout, mga ka-Radyo Agri, no? Thank you so much po for everyone who is currently watching sa ating live stream. At syempre, ipopromote ko po muli ang ating mga social media pages. You can follow us on our Twitter, X, Facebook, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. Especially on our YouTube channel, mga ka-Radyo Agri. Pwede nyo na pong balikan ang aming mga past episodes sa lahat po ng programa ng Radyo Agri. Just visit our YouTube channel and we do have our playlist, and currently, we are uploading yung mga dati pong episodes na baka na-miss nyo or hindi nyo napanood online or during live stream, or baka naman mayroon po kayong mga programang gusto nyo pong balikan ulit dahil nag-enjoy kayo, maaari nyo po itong mapanood ulit sa aming YouTube channel. At sa ating mga tagapakinig on air, meron po kaming text hotline 0962-119-7445. Uulitin ko lamang po, 0962-119-7445. Kung meron po kayong mga requests, inquiries, o mga gusto nyong trends na pag-usapan natin dito sa ating programa, i-text nyo lamang po kami or i-message nyo po kami sa aming mga social media accounts. Ayan, at ating pag-uusapan na, ano nga ba ang clout? Ayon po ulit sa isang article, clout refers to an attention, fame, or popularity, especially on social media. Kapag kasi narinig natin yung word na clout or clout chasing, lagi nating na-associate sa social media kasi madalas dito tayo nakakakuha naman talaga ng fame. Ito yung mainstream nakukuha na natin ng comments, likes, and views, and even shares. At doon natin nakukuha yung fame or yung clout na tinatawag natin. Ang ibig sabihin po kasi ng clout chasing ay literal na paghahabol sa kasikatan. Di ba kapag may nakita tayong viral, million views, thousands of shares, ang daming comments and reactions sa Facebook man yan, Instagram, X, or kung saang social media platform man po, di ba? Marami talagang hooked dito at yun yung tinatawag nating trending ngayon. Trending ngayon itong video na to, itong post na to, mga ganyang bagay, mga ka-Radyo Agri. Kayo ba, mga ka-Radyo Agri, gano'n nyo nga ba kadalas naririnig ang salitang clout or for the clout, diba? Pag tayo kahit in person, pag may mga nakakausap tayo, minsan nagiging way of joke. Bakit mo to ginawa? For the clout. Yun yung madalas nating naririnig. For the clout lang, ala lang, di ba? Madalas nagagamit yon. Ako personally, ayan, halos araw-araw ko tong naririnig, whether biro, pang-justify natin sa isang action, o kung ano pa man. Sa ngayon, madalas nating maririnig ang clout chasing kapag may sumusunod sa isang trend. Either it's fun, fame, or visibility online. And according to an article that I read online on Wolf Global, clout chasing behavior is like a sport daw. It's competitive, it's fierce, and sometimes a little shady. And we're talking about people copying trends or copying each other's style, starting fake beef, o yung nagsastart sila ng online na away, di ba? Usually, invested tayo kapag may nakikita tayong mga online persons, yung mga online celebrities na tinatawag natin na mayroong beef or may pag-aaway or tension sa kanilang dalawa. Usually, magre-release silang dalawa ng statement and magte-trending yung kanilang mga videos, and that's what we call clout, di ba? We're there for the clout or doing risky things just to get noticed. It's pretty much any action taken with the sole intention of gaining more visibility and followers. Kasi kung mapapansin natin yung mga online celebrities na tinatawag natin, kapag nagiging sikat sila because of one
trending video o yung may video sila na nag-million views or 100,000 views na ang daming nakuhang opinion. And syempre, everyone wants to express their own opinion. So, nagiging topic siya online and natatawag natin tong trend. Nagiging trending siya or ito yung maraming clout na nakukuha. Hindi ba mga ka-Radyo Agri? Madalas sa social media, kapag may trend, mapupuno ang feed natin ng parehong content. Like, kung ano man yung trending ngayon, yun yung sunod-sunod na makikita mo sa feed mo, whether it be TikTok, Instagram, Facebook, paulit-ulit yan. From the original uploader hanggang sa may nag-re-upload to express their opinions, may mga nag-edit na ng videos and posts. Yun yung mga tinatawag natin nakuha nila yung fame through clout. To the point nga, diba, nakabisado na natin ng kanta, sayaw, o mga kahit linya ng mga viral videos, nakakabisado natin sa sobrang dalas nilang lumalabas sa ating feed. Pero tulad ng nabanggit natin kanina, minsan ay umaabot ito sa risky behaviors, ang mga ginagawa para lang sumikat. Kapalit nito ang mga likes, views, comments, kahit hindi na natin namamalayang may ethical line na pala tayong nalalampasan. Syempre, mga ka-Radyo Agri, everything has its limits. Kapag tayo po ay nag-i-interact online, lahat po ito ay may limits. Ito naman na po yung tinatawag natin, usapin natin ngayon na digital footprint. Kaya 'di ba yung title natin is The Fame Worth the Footprint. Kasi tayo po mga ka-Radyo Agri ay may naiiwanang digital footprint every time tayo ay nag-i-interact online. So, yan ang ating pag-uusapan kasi cloud chasing is very prominent na po online. And speaking of online, dadako naman po tayo ngayon nga sa usapang digital footprint. So, ano nga ba talaga ang digital footprint? So, a digital footprint, or sometimes called a digital shadow or electronic footprint, is the trail of data you leave when you're using the internet. So, everything we do online, ayan, whether we visit websites, mag-email, magsasend tayo ng ating email, magsasubmit tayo ng ating pangalan, age, address, or information, general information online. Basically, a digital footprint is all your online activities, what we upload online, the ones we like, yung mga posts na nila-like natin, sinishare, kinokomentan natin, ayan, end na siya sa digital world, or nandyan na siya, may footprint na tayong naiiwan, lahat ng interactions natin online. So, bakit nga ba natin to naisipang pag-usapan sa ating first episode? So, why does this matter? Kasi yung cloud chasing kanina, kung pag-uusapan natin, sobrang broad na usapan yan eh. Ang dami nating ginagawa online, madami tayong pinopost, nilalike, kinokomentan for the clout. Usually, kaya lang naman nag-upload talaga tayo publicly is we want to gain fame or we want to gain subscribers, comments, likes, and shares. Yun yung main goal kung isipan at the back of our head, whether it be na isipan natin na it's fun to upload or what. Diba syempre iisipin natin, mukhang magta-trending to. For the clout to, ganun eh. So, why does this matter? Kasi digital footprints are relatively permanent. And once that it is public, you as an owner of that footprint has little to no control over how others will use your information. Sobrang important po na maalala natin ang lahat ng gagawin natin online ay may naiiwanang digital footprint, mga ka-Radyo Agri. Unang-una, mga ka-Radyo Agri, ito po, ang digital footprint, dito nakasalalay ang ating personal and professional reputation. Paano ba pag sinabi natin personal and professional reputation? We cannot go on to our lives acting na parang professional tayo, diba? Especially as working or if you're students pa lamang, bata pa lamang tayo, no? Or even may edad na tayo. We cannot go out acting all professional, acting all decent, diba? In our lives. Or sometimes you want to build your own brand, your branding. Mayroon kang gustong ibuong pangalan for yourself. And tapos syempre, we have to keep track of our digital footprint. Tapos makikita natin yung digital footprint natin is the exact opposite of what you're showing other people. Exact opposite of the brand you're building, or yung vision or mission ng brand na you're building is exact opposite of the digital footprint na naiwan mo, 'di ba? Hindi po magandang tignan, and syempre, hindi ganon magiging solid yung ating binubuong image for ourselves. Kasi sometimes,
we go around preaching something, tapos makikita mo yung digital footprint mo, yung likes, yung shares, yung uploads mo. Hindi naman pala makatao, hindi naman pala as decent as what you're portraying in person man yan or online, 'di ba? So hindi tayo magiging reputable, hindi tayo mapagkakatiwalaan ng mga taong binibuild natin yung pangalan natin for. Ganun yun, mga Karadyo Agri. And also, security and privacy. Our data can be stolen whether it be from our names, addresses, pictures online, and etc. Kaya we should always be careful of our online activities, mga Karadyo Agri, especially pagka tayo ay may mga vinivisit na sites nang hihingi ng ating personal information, name, address, age, email, let's always be careful kasi once na sinubmit mo yan, you'll never know kung saan nila gagamitin yung mga information natin na yan. So, let's always be careful. Kasi baka mamaya maggamit po ang ating pangalan, ang ating pictures, especially if we upload it publicly, kahit nga naka-private ang ating mga accounts. You'll never know who'll spill your pictures. Kailangan po magiging lagi tayong aware para hindi po magamit ito against us or hindi din po ito magamit na panglinlang ng ibang tao. Ayan, let's always be prepared. And also, in legal cases, kung meron man pong sakaling mangyari, your digital footprint can also be used against you. For example, we post online, and that post we find funny, ay nakatapak na pala ng pagkatao or maaari nating matawag na cyberbullying. So, whether or not we have no real intention of hurting somebody else, this alone can be used against you. Yung mga comments po na iniiwanan natin sa mga post ng ibang tao, whether it be a public figure, your friend, na shinare mo, may nasabi ka, ganyan, and for you, it's funny, pero for the other party, hindi pala, it's offensive pala, nakakasira pala ng kanyang image, or may in-upload tayong picture, kasi we find it funny, pero yung backstory ng picture, hindi pala ganun kaganda, at nakaka-apekto siya dun sa tao na pinicturean natin. That can be used against us, and that is also part of our digital footprint. Ikaw yung uploader or ikaw yung nag-share, ikaw yung nagpahayag ng iyong opinion na may be offensive to other people. Ayan. At this can be legally used against us. Kaya dapat po, mga Karadyo Agri, ay lagi din tayong aware. Ayan. Kaya, mga Karadyo Agri, we should always be careful of the digital footprints we do leave behind. Ayan, lagi po nating iisipin yan, mga Karadyo Agri. This may sound cliche, but we always have to think before we click. At bago nga po natin talakayin ang ating topic for today na cloud check is the fame worth the footprint. Magbabasa muna ako ng comments. Thank you so much for everyone na naka-tune in sa ating live stream and everyone listening on air. Tito Rafi, syempre manang-mana po talaga ako sa inyo. Kanino ko pa ba naman ito makukuha aside from my mom? Sa inyo na lang din. Kaya naman, also, mga Karadyo Agri, speaking of online, I will be promoting our social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. And sa ating po mga tagapakinig online, ayan. We do have, on air, sa ating mga tagapakinig on air, we do have our text hotlines here, 962-119-7445. Uulitin ko lamang po, here, 962-119-7445. Ayan, sorry po, meron lang po tayong konting technical difficulty. Okay na po. Ayan. At syempre, babasa muna tayo nag-comment ng aking Mimi Che. Hello, Miss Coco. Hello, Mimi Che. Grabe naman tong mga to. Ayan. At syempre, mga Karadyo Agri, don't forget to like and share ayan ang ating live stream at comment down below kung meron man po kayong mga trends na gusto nyong pag-usapan natin or meron kayong mga hobbies na gusto nyong pag-usapan natin dito and gusto nyong mag-guest sa aking programa. Ang program ko po ay open para po sa ating mga guests na gustong mag-share ng kanilang hobbies na kanilang tinuturing na patok, 'di ba? At syempre, mga Karadyo Agri, if you do want to watch the past episodes of Patok and other programs of our radio station, we do have our YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. Nandito po ang mga replay ng ating mga programa. Meron, whether it be Patok, Morning Kwentuhan, Usapang RCEF, Coco Talk, ano pa ba ang ating mga
program. Techno Pitch, meron na rin po ba sa ating YouTube channel? Ayan, lahat po, wanna know, meron din po sa ating YouTube channel. Lahat po ng ating mga host jam and Adi Kanta, ayan. Lahat po ay maaari po ninyong mapanood sa aming YouTube channel at meron po kaming playlist. Ayan, para mas mabilis niyo pong ma-access kung anong program ang gusto nyong mapanood. Moving on, we will be talking about our topic. So, bakit nga ba cloud chasing online and digital footprint works hand in hand? Bakit sila magka-connect, mga ka-Radyo Agri? Dahil gaya nga po ng sabi natin kanina, digital footprint is whatever online activity we involve ourselves into leaves a mark. So, lahat ng gagawin natin online, kahit simpleng like, heart, or share, or comment man yan sa isang trending post na feeling mo, matatabunan naman yung comment mo kasi ang dami-dami nung nag-comment eh. Thousands yung nag-comment, hindi na to magmamatter. Hindi na ako magiging careful. Wag ganun, mga ka-Radyo Agri, because everything we do online is a reflection of who we are. Whether it be now, in the future, di ba? Malay mo, mayroon tayong employer na meron tayong employer, tapos tinignan yung digital footprint natin, ayan, hindi nag-align sa kanilang values, sa kanilang workplace. So, paano na, di ba? So, let's always be careful, mga ka-Radyo Agri. We are here, ayan, pa-shoutout daw po, ayo nga yung tech natin, ang aking BFF, ayaw ni BFF, mga ka-Radyo Agri, galit siya sa term na BFF. Pero, ayan ang aking Faith-ism. Thank you so much for joining me as my tech today. At syempre nga, sige na nga, i-shoutout ko na rin yung mga favorite ko. Nasa meeting yata sila, pero sila Milet, Ate Pesh, Gian, Milet, Ate Pesh, Gian, Zara May, ayan, nakakalimutan ko. At syempre, lahat mo na nasa Stids at Stips. Good afternoon po. Ayan, gaya nga ng sinasabi ko kanina, mga ka-Radyo Agri, we should always remind ourselves, gas man po ito, or this may sound cliche, gaya ng sabi ko kanina, we should always think before we click. Cloud chasing is harmless as long as we have no intention of ruining someone else's reputation, or we are doing so just purely for fun. Ayun, wala naman pong mali talaga sa cloud chasing. We all do that. Aminado naman po tayong lahat dyan. Whatever we do, cloud chasing will always be there, lalo na prominent ang social media sa ating henerasyon, no? Pero, we should always be careful and dapat let's keep it wholesome, yung mga pinopost natin online. Let's keep it wholesome and kind. Let's always be kind to each other sa ating mga social media platform. We can always go to trendy places, visit cafes we find aesthetically pleasing, dance our hearts out to the latest dance trends, post photos that gives us the trendy vibe, and we can even do harmless pranks if we want to. Basta lagi nating pag-iisipan, mga ka-Radyo Agri. Is this worth my digital footprint? Etong pagsayaw ko ba sa particular sound na to is worth my digital footprint? Ito bang pag-upload ko ng picture ko na to worth my digital footprint? Diba? Ito bang pakikipag-away ko online sa comment section man yan or kung ano mang ipopost ko na pakikipag-away online? Is this really worth my digital footprint? Dahil minsan, mga ka-Radyo Agri, dahil sa outburst natin or sa surge of emotions natin, hindi na natin masyadong napag-iisipan kung tama pa nga ba yung mga pinopost natin, mabait pa ba yung ginagamit kong words para sa kapwa ko online, diba? So, let's always think about that. Is this worth my digital footprint? Kung ayaw mong isipin yung kapakanan ng ibang tao, diba? Kung medyo selfish tayo sa araw na to, pero galit tayo, lagi nating iisipin, is this worth my digital footprint? Pag humupa na ba yung galit ko? Pag humupa na ba yung inis ko? At yung iniwan kong footprint na to, okay pa rin kaya sa akin to? Or medyo pagsisisihan ko? Ayan, lagi natin yan pag-iisipan, mga ka-Radyo Agri. Always keep in mind, all persons involved in our social media posts ay approve to. For example, tayo ay may pinicturean, public man yan, or yung mga friends mo natin yan, before natin i-upload, lagi nating iisipin, or lagi nating silang tatanungin, do you approve of this picture? Do you approve na I'll post this on, is this okay na I'll post this online, publicly? Ayan, lagi po tayong manghingi ng consent. Also, because I think pictures posted without the other party's consent can also be used against you legally. So, pag-iisipan natin yan, mga ka-Radyo Agri.
And let's always keep in mind also that if this won't ruin our reputation in the future, gaya ng pinag-usapan natin kanina, and this could not be used against you. Ayan, lagi nating iisipin mga ka-Radyo Agri, yung ipopost ba natin online, i-comment natin, i-share. Would this not be used against me? Is this worth it? Lagi natin yan iisipin mga ka-Radyo Agri. And let's always keep our rude opinions to ourselves whenever we comment or share our sentiments online. Di ba lagi nating iisipin kung hindi naman, yung 10-second rule ba yun? Kung hindi naman mababago in 10 seconds, wag mo nang i-call out. Lagi, in person man po yan or online, di ba? Let's always be kind to each other. Kung alam naman natin na this would only hurt the other party, wag na po natin bitawan yung mga salita na to. Wag na natin i-comment, di ba? Wag na tayo makipag-away if it's not worth it. And our rude opinions nga naman. Even though it's your own opinion, you are entitled to your own opinion. Let's keep it to ourselves kung hindi man ganun kaganda or hindi naman mabait yung naiisip mo. Keep it to yourself na lang. And also, be careful to whom we share our private information to, especially online, di ba? Kahit how much you trust that person, if it's confidential information, let's always be careful. Yung mga online surveys na yan na kiniklik natin through links, let's be careful. Baka mamaya ang ating mga account numbers, passwords ay ini-include na pala dyan. No? Let's always be careful because we don't know kung sino man ang mag-take advantage ng ating mga binibigay na information online. And always mga ka-Radyo Agri, think twice and make sure you won't regret your posts in the future. Lagi niyong iisipin mga ka-Radyo Agri, cloud check is the fame worth the footprint. Always keep that in mind mga ka-Radyo Agri. Para naman, di ba, wala tayong pagsisisihan in the future, wala tayong hindi tayo magmamadaling i-delete to kasi pinagsisisihan na pala natin mga ganyang bagay. So, let's always keep that in mind. Is the fame worth the footprint? Ayan. Dahil nga mga ka-Radyo Agri, this is my first episode and gusto ko lamang po magbigay ng gist, no, kung ano yung mga maaari nating pag-usapan pa sa patok. Lahat po ng trendy, running, hiking, ayan ang minimalist living, mga ano pa ba yung mga trendy natin ngayon, no? Lahat po yan pag-uusapan natin, even AI, that's very, very trendy now. Pag-uusapan din po natin yan in the near future, mga ka-Radyo Agri. Siyempre, ang ating pong programa ay mapapanood nyo always every Thursday, 2 to 3 p.m. Dito po yan sa Radyo Agri, 90.1 FM Facebook page, and siyempre on-air mapapanood nyo po. So, hindi ko na po patatagalin ng aking programa, mga ka-Radyo Agri. Maraming salamat mga ka-Radyo Agri for joining me today. Kung mayroon man po kayong hobbies and topics na gusto nyong mapag-usapan on our show, just comment down below or message our social media accounts. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. And meron din po tayong text hotline 0962-119-7445. Uulitin ko lamang po, 0962-119-7445. Muli, ako po si Coco at ito ang Patok, Usapang Trendy. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganahan para sa Bayan.